Ang nag-interview po kay Alice Goo, si Karen Davila. Gusto mong i-dramatize yung buhay. Siguro para magpaawa, kwininto niya kung saan siya nanggaling, paano siya nagsimula. Ayun, nabuking tuloy yung mga kayamanan. Di ba? Nag-backfire, mga kababayan. Kumpirmado daw po, mga kababayan, yung boyfriend ni Mayor Alice Goo ng Bambantarlac, nagmamanage po ng isang pogo firm at plano po ni Jinggoy, imbestigahan yung tatay po ni Alice Goo para magpaliwanag kung ano yung citizenship ng kanyang asawa na si Amelia Leal Goo, yung sinasabing nanay po ni Alice Goo, na sabi Pinay, katulong mga kababayan ng kanyang tatay. Dito natin masusubukan, malalaman mga kababayan kung unang-una, kung totoong nag-exist po ang pangalang Amelia Leal Goo. Kasi sa mga naunang investigasyon po, ang duda ng mga senador, non-existent po yung pangalan na Amelia Leal Goo. Malamang gawa-gawa lang po ng tatay ni Alice Goo, or kung sinong handler mga kababayan nitong si Alice Goo na pinagdududahan na spy ng China. So ito ngayon yung mga latest na development ng balita. Estrada confirms Goos BF manages Tarlac Pogo firm. Keen on questioning mayor's dad on wife's citizenship. So maganda to mga kababayan na mga developments ng balita. Isabi naman po ng leadership ng Senado ni bagong Senate President Chis Escudero, yung committee mga kababayan ni Risa Ontiveros, pwede niya na magsagawa ng only hearings hanggat niya gusto niya. Lalo niyan Mr. Maravillas, magagalit yung mga pro-China politiko. Hindi mapakali po yung mga pro-China politikos, yung tropa ni Maudigs, sina Salpanelo, at saka si Harimau. Laging topic po itong issue kay Alice Goo. Kontra sila sa ginagawa po ni Risa Ontiveros at dinidepensa nila si Alice Goo. Pati yung Filipino-Chinese community civic leader na si Teresita Angsi po. Huwag kayo pong pasisindak, do not be influence or pressured nitong mga taong ito na ang gusto nila tigilan na yung investigasyon. Napaka-importante po mga kababayan ang sinasagawang investigation ni Risa Ontiveros. Unlike yung PDEA leaks ni Senator Botas, yun ang walang kakwenta-kwentang investigasyon mga kababayan. Pero ito pong issue kay Alice Goo, nakataya po dito yung national security ng ating bansa. Hindi lang yung issue sa Pogo. Kaya importante po yung citizenship. Lalong nakaduda-duda mga kababayan itong pagpapalag nitong mga pro-China. Ayaw nila mga kababayan na mabuking siguro yung nasa likod po nitong Bamban Mayor na si Alice Goo. At saka unang-una, yung Pogo operations po dito sa bansa ay pinapatakbo ng mga barkada barkada nila, mga Chinese po. Imbes na pakinabang po yung nakuha ng ating bansa, perwisyo pa. Kaya nga po, ginagawa itong mga hearings para finally po ipagbawal na totally yung Pogo operations po dito sa ating bansa. So ito yung sabi ni Chis Escudero, pwede niya kayo magsagawa ng only hearings on Goo. At saka yung ating bansa ginawang playground ng mga illegal activities na mga Chinese. At ang nakakalungkot mga kababayan kasi siyempre mapipera sila na mamakyaw po ng mga properties dito. So yun ang objective po ng mga congressional investigation at sa Senate inquiry. Yun nga po investigasyon ng committee sa Kongreso na pinangungunahan po ni Ace Barbers, na discovery doon yung mga barkada po ni Michael Yang, yung economic advisor dati ni Maudigs. Ayun, namakyaw po ng mga properties dito sa ating bansa.
kung saan nakuha yung isa sa mga properties po, nakuha yung bilyon-bilyon na halaga ng shabu. Ayan po. Kaya tama itong recommendation. Government to seize 320 properties worth billions from Chinese drug lords. Ginawang playground po yung ating bansa. Sinalaula nitong mga Chinese criminal syndicates. So importante po ang sinasagawa na investigasyon ng Senado at saka ng Congress. Pero unahin ko muna na ibigay sa inyo mga kababayan itong balita kay Alice Goo. Kasabi ni Jinggoy, gusto niyang ipatawag itong tatay ni Bamban-Tarlac Mayor Alice Goo para malaman yung citizenship ng kanyang asawa na si Amelia Leal Goo. Sabi ni Jinggoy, kailangan na niyang invite natin yung tatay ni Mayor sa susunod na public hearing tungkol sa alleged links nito sa operations ng Pogo na una nang ni-raid po ng ating mga law enforcement authorities. Marami anyang dapat na tanungin. Sino talaga asawa niya? Kaya ipapatawag yung tatay. Kung inchik asawa niya, edi inchik nanay ni Alice Goo. Edi inchik yan. Inchik yung tatay eh. So napaka-importanting ma-establish po. Kasi baka nga hindi man Pinay at yung Amelia Leal Goo, gawa-gawa lang na pangalan. Pero yun pala, parehang Chinese. And worse, kung ito mga kababayan, sabi ng naunang report na nakuha natin doon sa China Insider, na yung tatay ni Alice Goo mga kababayan, may link sa Chinese spy agency. So nakakabahala pag ganyan mga kababayan. Kaya nga po kaduda-duda, pati yung yaman po ni Alice Goo. Sabi nga po ng columnist na si Hidarian, the curious case of Bamban Mayor Alice Goo has rightly raised alarm bells across the country and beyond. Dahil po, klarado na may national security implications po siya. The controversial mayor's case anya came to the limelight after as many as 875 people were rounded up at the Bamban-based Chinese online casino, Suan Yuan Technology Incorporated, amid accusations of kidnapping by former alleged detainee. As if allegations of human trafficking in gangster-level crimes were not enough, the Philippine National Police has also revealed that they are examining whether the Chinese online casino was also involved in surveillance and hacking of government websites. In short, there is considerable evidence to suggest a toxic cocktail of criminal syndicates and espionage influence operations at play. Things turned even more surreal when Goo, who allegedly owned the aforementioned Chinese online casino, failed to provide any proper documentation or narrative on her true origins. Efforts to humanize her story, thanks to a lengthy interview with a celebrated journalist, only backfired after her extremely lavish lifestyle was exposed, including ownership of a helicopter and more than a dozen vehicles, all purchased in the final years of the pro-China Duterte administration. Yan po yung column ni Hidarian. Ang nag-interview po kay Alice Goo, si Karen Davila. Gusto mong i-dramatize yung buhay. Siguro para magpaawa, kwininto niya kung saan siya nanggaling, paano siya nagsimula. Ayun, nabuking tuloy yung mga kayamanan. Di ba? Nag-backfire, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan, yung report ng GMA sa compound, mga kababayan, na ni-raid. Compound ito ni Alice Goo. Ito yung farm niya. Sabi dyan, underground tunnels, villas, at mga mamahaling sasakyan na diskubre sa umano'y Pogo Scam Hub. Tingnan ninyo mga kababayan, ang lugar, may ganyan na farm po, katindi. Ayan ang yan ang tawag dito, aerial shots, ganyan katindi. Kita ninyo mga kababayan, simple lang daw ang kanyang buhay. Ganyan kasimple po. May mga tunnels po para nang yung
palasyo ni Saddam Hussein. Na, yan ang office building po. At may dormitory po. May 2 basketball court. May central grocery. Nagkalat ang solar panels, mga kababayan. Mataas ang seguridad po kasi tingnan ninyo naman ang daming mga CCTV, spy camera. Yan mga villas, mga kababayan, or villas, tarang mga condominium po, condominium buildings. Yan daw yung mga ginagamit ng mga matataas na opisyal at mga bisita niya. May Olympic-size swimming pool po. Ito na po ang mga laman ng buildings. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ang daming cellphones dyan. Baka ginagamit sa kung anong illegal activities. May tunnel pa po, mga kababayan. Yan po, may sikretong lagusan po. May mga tunnels daw, sabi ni Dr. Winston Casio, spokesperson ng PAOCC. Tingnan nyo naman po ang mga furniture sa kanyang sa kanyang mga villas. Matindi po, mga mamahaling gamit. Ito naman po yung mga service vehicles niya, mga luxury cars po, 16 SUVs and luxury cars. Ito yung mga kaduda-duda, ang daming mga cellphones po. Anong purpose ng ang daming cellphones? Mga kababayan nandiyan. Baka niya, Mr. Maravillas, mga trolls yan. Ayan po kung ano-anong gadgets, pati mga SIM cards po, na-discover. Ang sabi ng mga authorities, ginagamit sa scamming activities. Para raw Daan-daang cellphone po, mga kababayan, yung na-discover doon. At yung SIM card po, mga fake daw yung identities na na-discover doon ng mga authorities. So talagang may ginagawang kaduda-duda na mga activities po sa loob ng villas. Involved daw pati sa cryptocurrency scam. May nagtestigo po na pinilit daw siya na maging love scammers. Yan na-interview ng GMA po. Ayan po yung napakalaking compound ni Alice Go. At ito'y nasa likod lang ng mismong munisipyo ng Bamban. Bamban Municipality. Ascenso Garantisado. Yan, nasa likod po. Ito yung compound mismo ni Alice Go. Mga kababayan. Sabi sa balita, mga kababayan, 7 beses na na-raid ang compound ng mga authorities. Una, mga kababayan, dahil po sa operasyon ng cryptocurrency scam. So, ganon mga kababayan, kasimple ng buhay ni Alice Go. Ang sabi sa report, umabot sa 10 hectares yung kabuuan ng compound ni Alice Go. Yung complex mismo. Kaya tama yung posisyon mga kababayan ni Senate President Chis Escudero na magkaroon po ng extensive investigation. Kaya inaalaw niya yung unlimited hearings, mga kababayan. So sabi po ni Chis Escudero, Senator Risa Ontiveros Committee on Women can hold as many hearings as possible to unravel the curious case of Bamban Mayor Alice Go. She can hold only hearings as long as she wants or until she gets all the information in detail she needs to file a proposed bill that would be beneficial for our country and fellow Filipinos. Sina Senate President Pro Tempore Jingo Estrada saka si Senator Joel Villanueva pareho pong nagpaabot ng support para sa pagpapatuloy ng inquiry laban po dito kay Alice Go. Sabi po nila, it is important that the hearings continue despite what some say that there is no connection with the national security. I think it is important, Anya. You have seen and heard a lot of news and even intel information that their family has connection with China's Communist Party. Sabi po ni Senator Villanueva. So, mabuhay kayo mga senador. Huwag kayong i-influensya dito sa mga pro-Chinese politiko. Saka kahit na dito kay Chinese Filipino civic leader Teresita Angse, gawin ninyo yung nararapat para sa interes ng ating mga mamamayang Filipino. Mga taong yan, may mga kanya-kanyang interes din.
kailangan ma-check natin ang presence ng mga Chinese dito po sa ating bansa kasi napakaraming sangkot po sa mga illegal activities. Hindi lang sa pogo, pati sa droga. Ito nga po. So tama itong gagawin mga kababayan ng gobyerno na kumpiskahin itong mga properties galing dito sa mga sabi Chinese drug lords worth billions, 320 properties po na makyaw na po ng mga pag-aari, mga lupa, yung mga Filipino. Maraming mahirap tayo mga kababayan, walang matirahan, walang lupa. Tapos yung mga Chinese po na mamakyaw ng lupa natin, hindi na makontentong kinakamkam nila yung ating West Philippine Sea, pati na yung ating mga kalupaan. At malamang mga kababayan, yung mga birth certificate na mga taong yan, fake din. Tama? Kasi yung mga foreigners po, bawal man silang bumili ng lupa. So, kailangan maging Pilipino, maging Filipino-Chinese. So, napaka-importante po nitong Senate investigation. So, sabi dito sa balita, the government is set to forfeit billions of pesos worth of lands from suspected Chinese drug lord Willie Ong and his associates. Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber said the Land Registration Authority or LRA at saka yung Office of the Solicitor General will file forfeiture proceedings against Ong, his real estate firm Empire 999 at saka yung mga partners niya. They owned niya 55% ng Empire 999 Realty Corporation na direct violation niya ng constitutional limitation of the 60-40 equity. Si Ong ang may-ari ng SEC registered Empire 999 Realty Corporation and a warehouse in Mexico, Pampanga, where 530 kilos of shabu worth 3.6 billion were seized in September last year. Has repeatedly ignored summons to appear before the House probe. Barber said, the LRA and OSG's actions aim to prevent Ong and his associates from selling or transferring their illegally obtained assets. So, kita ninyo, namamakyaw yung mga Chinese mga kababayan dito ng mga properties. At itong si Willie Ong mga kababayan, may connection ito kay Michael Yang, yung economic advisor dati ni Mau Diggs. Mamaya lalabas dito sa kwentong ito mga kababayan. So sabi dyan, based on updated LRA data, Empire 999 has acquired 41 titled land holdings, Ong with 59, ID Tayang with 11, Jack Tayang, yung mga partners niya, with 15, Michelle Santos with 72, Elaine Chua with 75, Albert Valdez C with 22, Na Wang with 1, Ana Ong with 10, Ana Ang with 5, Kai Kimeng, the Chinese name of Willie Ong with 6, and James Valdez with 3. Nadiscover na itong Empire 999 at kanilang mga associates have significant land acquisitions sa Mexico, sa Pampanga, sa San Fernando, and Angeles City, sa Nueva Ecija, Cabanatuan City, Aurora Province, Bulacan, Cavite City, Tagaytay City, imagine that, Iloilo City, Lingayen, Pangasinan, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Valenzuela City, Quezon City, Rizal, Muntinlupa City, Taguig City, Makati City, Malabon, Parañaque City, Manila City, Davao del Norte, Isulan, Sultan Kudarat, and Tabok, Kalinga, Payao. Ganon katindi, nag-establish na sila ng empire dito sa ating bansa. Buong Pilipinas, may property po. Itong mga Chinese, tapos yung ating mga kababayang mahihirap, walang lupa, walang bahay, nasaan ang hustisya niyan? All were linked to interlocking companies created by another suspected Chinese drug lord, Michael Yang, who was appointed by former President Rodrigo Duterte as a presidential economic advisor. So, nagets na ninyo mga kababayan kung bakit itong mga minions ni Mau Diggs kontra sa ginagawang mga investigasyon ng Congress
at saka ng Senado. Ngal-ngal sila ng ngal-ngal. Lahat ng ginagawa ng ating gobyerno, kinukontra nila. Now you know kung bakit sila maiingay. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.